Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung bili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman, linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo'y naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Gagamitin pa yung Senado. Ayokong magamit ang Senado sa anumang ambisyong politikal. Kaya sabi ko, iwas na lang tayo dun sa issue ng kay Pastor Kibuloy. At sinabi ko na tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena, ng arrest warrant, ng contempt order. Dahil nga, wala naman ako nakikitang bagong batas na kinakailangan. Kasi ang Senado, kung tutuusin, hindi naman kami prosecutor, hindi naman kami piskal, hindi naman kami korte. We're not prosecutional. Ang papel namin, lawmaking. Kapag nangangailangan ng bagong batas o bagong polisiya, yun ang aming papel. Kung bakit tayo papapel sa hindi naman mandato ng Senate, ayoko naman magamit ang Senado. Yun lang. So ito pa mga kabanat, no, umalma din siya dito kay President Bongbong Marcos sa kanyang kapatid, no, dahil daw pinabayaan yung panukalang batas na taasan yung pataw ng mga smuggling. Sabi nga ni Senador Amy Marcos, ito yung kinagalit ko, no, at napabayaan itong agrikultura natin. Na sabi nga ni Senador Amy Marcos, sino ba talaga yung protector dyan? Sino ba nagdidikta dyan, no? Kulang na lang sabihin niya sinong nagdidikta sa kapatid ko na hindi niya ito magawa-gawa. Itandaan natin si President Bongbong Marcos naging Agriculture Secretary sa loob ng mahigit 1 taon pero wala talagang napatunayan din. So ngayon parang nangyari, naging oposisyon itong kanyang kapatid at kinukontra itong ginagawa ng kapatid niya. Pero ang makagandaan dito sa pagiging oposisyon ni Senador Amy Marcos ay nasa tama yung ginagawa niya. Ibig sabihin, pinupuna niya yung maganda, ay pinupuna niya yung mga mali at pinarangalan niya rin yung magandang nagawa ng kanyang kapatid. So ito pang karugto. Pinagagalit ko dahil halimbawa, mulat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, abay sinabi ko na nung 2022 pa lang, sinabi ko na kaagad ang unang dapat gawin is sugpuin yung agricultural smuggling. Abay mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling penalties? Abay, yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka at nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang araw-araw na hinaharap at pinoproblema. Hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, hindi na makatao. At alam din natin, yung gasolina, mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin, imported. Ang pagkain, hindi natin maintindihan. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim. Kaya na naman natin anihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila, pati sa... Yun, tapos na yun mga kabanat, no? Yun ang portion ng video na gusto kong ipakita sa inyo. Ito nangyaring interview ni kay Senador Amy Marcos sa SMNI, no? Pero SMNI, pero lain na iba na ang pangalan ngayon sa kanilang Facebook page, no? So, yun nga, no? Sabi niya na kaya hindi niya sinuportahan itong panukala ni Risa Hontiveros dahil wala siyang nakikita. Wala siyang nakikitang batas na panukala ni Risa Hontiveros, kaya hindi niya sinusuportahan itong panawagan ni Risa Hontiveros na ipa-contempt, ipa-aresto itong si Kibuloy dahil nga simulat sa poll wala naman palang inilatag na batas itong si Risa Hontiveros kung sakaling
kung anong gusto niyang baguhin. Halimbawa, nagkakaroon siya ng pagdinig sa Senado o itong nagawa ni Kibuloy. Ano ba ang layunin ni Risa Ontiveros? O, may batas akong gaganitong gawin. Gusto ko lang malaman kung anong opsyon ni Kibuloy para mapalakas natin ang ating batas. So, wala. Kaya nga hindi sinuportahan, no? So, ibig sabihin talagang politika yung birada ni Risa Ontiveros dito kay Kibuloy, mga kabanata. Doon naman sa part, no, na sinabi ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid, no? Talagang tama talagang sinabi ni Presidente Duterte pala, no? Weak leader talaga ating si President Bongbong Marcos. Mga kabanat, medyo ngayon ko lang napagtanto na talagang tama pala ang sinabi ni President Duterte noon na ayoko yan dahil weak leader yan. So, nakikita natin itong kapatid niya mismo tumutulong sa kanya para pagandahin yung ating bansa. Parang hindi naman ginagawa nitong si President Bongbong Marcos doon sa anti-smuggling law, no? Gusto kasing ipasa ni Senador Amy Marcos yung anti-smuggling law na pataasin yung mga parusa ng mga nag-smuggle. At hindi rin inatupag ni President Bongbong Marcos yung para sa mga magsasaka. Kung may ilan lang, napabayaan talaga. So yun ang isang malaking dagok kay President Bongbong Marcos, mga kabanat, no? Napakalaki yung ginatupag niya kasi ngayon, pasyal dito, pasyal doon. Yung mga bagay na hindi maintindihan ng taong bayan, yun yung ginagawa. Pero yung mga bagay na malapit sa sikmura ng taong bayan, hindi niya ginagawa. Gaya ng, importante kasi, mga kabanat, yung agriculture, kasi import tayo eh. Samantala, mayroon naman tayo ditong sakahan, no? Anong gagawin natin sa ating lupa dyan? Tatayuan na lang, sisimintuhin na lang lahat yan, no? At umaasa na lang tayo sa import. At sakaling darating ang panahon na yung iniimportan natin ay maghikahos din, no? Halimbawa, no, hindi talaga maiwasan yan dahil habang tumatagal ay dumadami yung tao. Darating talaga ang panahon yung lupa na sinasakahan mo ay tatayuan na lang talaga yan ng bahayan dahil nga wala nang mapagtirahan ng tao, di mo ilalagay yan. Alangan naman ihahangir mo yan, no? So darating ang panahon, halimbawa yung nag-i-import tayo sa India ay sa Vietnam. Halimbawa kung sakaling ang Vietnam magdideclare hindi na po kami mag-i-import dahil yung pagkain namin is sapat na sa amin. So saan tayo mag-i-import? Dahil nga yung ating magsasaka ay ating palayan dito ay napabayaan. Talagang agree ako kay President Duterte. Mismo siguro si Senador Amy Marcos, no? Kada kitang-kita naman na hindi naman sasang-ayon talaga sa pamalakad ng kanyang kapatid, no? Totoo lang, kinokontra niya nga para minsan, no? Talagang ang gagandahan kay Amy Marcos, wala siyang kinakampihan, makapatid niya man o hindi, ay talagang tinututulan niya, mga kabanat. So yun ang mas magandang katangian, no? Sana hindi yan magbago. Sana hindi yan magbago si Senador Amy Marcos. Kahit sabihin natin, mga kabanat, itong si Senador Amy Marcos aakyat sa mataas pa na posisyon. Example, Vice President, hindi sana magbabago. Kahit sabihin pa Presidente, sana yung katangian ng ganyan. Talagang panatili. Hindi yung ang iba yung sinabi kanina, pagka nakaupo na, iba na naman. Ibig sabihin, to si President Marcos kasi, iba yung kampanya nung nakaupo na, iba na yung ginawa. So, ibig sabihin, weak ya talaga. Wala kang panininigan. Yung ibang sure, ibang tema. Wala kang bayag, ika nga. Diba? Kasi nangako ka, nung nakaupo ka, iba naman yung ginagawa mo. Ang ginagawa ngayon, tour ng tour. So, alam naman natin, yung ginawa niyang paglakad-lakad ay nakikinabang naman yung bansa naman talaga. Pero hindi naman talaga napupunta yan sa kaban ng bansa eh. No? Parang, wala. Naubos yung pera, kakalakad. Kasi bawat galaw naman yan, milyon ang halagang ginagastos dyan eh. Diba? So, dapat lumalakad siya sa ibang bansa. At least natutukan din sana yung problema sa ating ngayon, lalo ngayon sobrang init. So anong solusyon dyan ng gobyerno dyan? Diba? So yun lang muna, mga kaban. See you next video.